Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya sabi ni Lord, mahalin mo ako, sundin mo ako ng higit sa lahat. Yung kung pagod ka na, lumapit ka sa akin, pagpapahingahin kita. Paano bibigyan kita ng papasanin? Magaan lang yun. Matuto ka sa akin, ha? Pag sinunod mo yung utos ko, ibig sabihin, mahal mo ko. Pag mahal mo ko, yung bunga ng pagsunod mo, ikaw ang makikinabang, kaya gagaan ng gagaan. Matthew chapter 10 verse 37, sabi ni Jesus, anyone who loves his father or mother, his brother, his sister, practically anybody else is not worthy of me. Sino man ang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang, sa kanyang anak, nang higit kaysa pagmamahal niya sa akin, ay hindi nararapat sa akin. Ibig sabihin, dapat si Jesus ang pinakamahal mo sa lahat. Ibig sabihin, pag sinabi mo, Lord, naniniwala ako sa'yo, susunod na ako sa'yo. Pag sumunod ka kay Jesus, ang kondisyong ganito. Pag sumunod ka kay Jesus, pag naintindihan mo kung gaano kanya kamahal, dapat siya ang pinakamahal mo sa lahat. Tapos, pag hindi daw, hindi ka daw karapat dapat sumunod sa kanya. Abang, tindi. Tindi, no? Sabihin na iba, ano ba yan? Ayan. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. You see, family. Wala diyang nakalagay na friends na. Bakit? Kasi lahat naman, ang core unit ng society, the most basic unit is the family. Kaya si Satan, pag pinansin ninyo kung paano siya umatake, ang tinitira niya talaga yung family. Saan galing yung family? Sa marriage, di ba? Kaya tingnan niyo, ang pinaghihirapan talagang gibain ni Satan, lahat na nakabalbalan nilabas para gibain yung marriage. Lahat. Hindi ko na isa-isahin. Alam niyo yung sinasabi ko. Okay? Sa US, gano'n. Nakita niyo ginawa sa Olympics. Okay? Bakit? Puro anti-family yun eh. Mahal ng Diyos lahat. Pero kung susunod ka sa Diyos, merong sinasabi si Lord na ganito sumunod sa akin. Naintindihan niya? Okay. Hindi ka pwedeng pumasok sa classroom tapos sabihin mo, gusto ko itong kurso na to, aaralin ko itong kurso na to. Tapos sabi ng teacher, sige, kung gusto mo itong aralin, ganito ang mga lessons sa pag-aaralan natin at ganito ang schedule natin. Tapos sasabihin mo sa kanya, hindi pwede! Papasok lang ako, kailan ko feel kasi importante yung kung anong saan ako masaya. Pwede ba yon? Hindi, di ba? Hindi ka papasa. No? Okay? Pwede ka mag-enroll. Hindi ka graduate. Parang yung sinabi ng teacher ko sa Filipino nung 4th year high school, nung sabi niya, wala namang problema sa akin. Kahit anong gawin nyo lahat ng gusto ninyo. Mula opening ng class, gawin nyo lahat ng gusto nyo hanggang February. Hanggang February, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Gusto nyo huwag kayong gagawa ng homework? Pwede. Gusto nyo huwag kayong papasok? Pwede. Gusto nyo mag-cutting class? Pwede. Walang problema. Gawin nyo gusto nyo. Mula June hanggang February. Pero yung March, akin yung March. Akin ang Marso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung magiging desisyon niya, titingnan niya kung ano ginawa mo mula June hanggang... Okay. Sabi niya, Lord, dapat mas mahal mo siya sa Father, mas mahal mo siya sa bigat nito. Eto, inabuso to ng maraming kabataan dati. Church na naman. Araw-araw ka na lang nasa church. Maghapon ka na nakatambay sa church. Hindi ka na naglilinis, ang dumi-dumi ng bahay. Hindi ka pa nagsasaing, church na naman. Inay, huwag mo akong pigilan ang sino mong nagmahal sa kanyang magulang ng higit sa Panginoon ay hindi nararapat sa kaharian. Iba! Okay. Ito ang cost ng pagsunod kay Jesus. Okay, ang susunod nga dyan sa verse 38, ang sabi ni Jesus, he who does not carry his cross and follow me is not worthy of me. Because he who does not carry his cross and follow me is not worthy of me. Sabi niyo cross. Ngayon kasi, modern times, pag nakakita tayo ng cross, we feel, pious, no? May piousness tayo kasi alam natin, the cross symbolizes the Lord Jesus Christ and it represents our salvation, especially an empty cross. Kasi ibig sabihin, wala na nakapako doon, nabuhay na siya. Diba? Pero nung sinabi ni Jesus yan, walang religious connotation, yung connotation, yung cross. Sa tenga ng mga nakikinig, pag sinabi ni Jesus, bitbitin mo yung cross mo,
sumunod ka sa akin. Ang hindi magpapasan ng kanyang cross at hindi susunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang ibig sabihin yan, yung cross kasi, that is the most horrific manner of execution. Okay? Devised by the Romans. Sobrang cruel ng mga Romans magparusa. Sobra. Etong cross na to, pag cross ang death sentence mo, ipapako ka sa cross, it's a very slow and a very agonizing and painful death. It's so painful that when the Bible was translated, they had to come up with a new word for the pain that describes the experience of dying on a cross. Dati wala yung salita na yun, pero kailangan gawan nila ng English na salita kasi walang existing na English na salita na makakapag-describe ng sakto dun sa experience na mamatay ka sa cross. Alam niyo kung anong word? Excruciating. The word excruciating was specifically created to describe the agony of dying on a cross. At ang sabi ni Lord, at wala namang, nung panahon nila, hindi ka naman magbibitbit ng cross tapos hindi ka ipapako. Lahat ng nagbibitbit ng cross, binibitbit nila kasi ipapako. Pero na lang dun sa isa, yung tumulong kay Jesus. Pero kung sa'yo unang pinasan yung cross, ibig sabihin, ikaw yung bibitahin dun. At ang sabi ni Lord, kung mas mahal mo, kung may mas magmamahal sa magulang niya kaysa sa akin, kung may mas magmamahal sa anak niya kaysa sa akin, kung merong hindi papasan ng cross niya, at susunod sa akin, hindi karapat-dapat sa ang bigat. Alam niyo, hindi ito dapat ituturo ko. Ituturo ko dapat the Lord's Prayer. Mas magaan yun eh. Kaya lang, nagsigawan kayo ng prioridad! Ito prioridad. Okay? Kasi ako 10 years old ako, nagsiseminar na ako na LCM. Katabi ko nanay ko, love, courtship, and marriage. Katabi ko nanay ko, nagno-notes ako. Ako lang bata. Sobrang weird ko. Kaya nung high school, sabi, crush mo yan, ligawan mo. Ano, ipapakain ko dyan, saka kami magpapakasal. Ganun na gano'n. Hindi pwede manligaw. Cross daw, papasan ka ng cross. So kung mahal mo si Jesus, papasan ka ng cross. Para saan yung cross? Para mamatay. Tindi, no? Kaya sabi ko sa ibang friends ko, maghinay-hinay kayo ng pagbati ko sa mga kapwa Kristiyano pag iba denomination nila. Bakit? Kasi dito lang naman sa bansa natin, kung saan maluwag maging Christian, iba-iba tayo. Ibig sabihin, mataas, kitang-kita mo na iba-iba tayo. Merong Calvinist, merong Arminian, merong Pentecostal, merong hyper-conservative, merong hyper-duper, super hyper to the 10th level, hyper-duper grace. Diba? So, iba-iba. Okay? Tapos, kung ano-ano, iba-iba. May Catholic, merong Aglipay. Yung Aglipay Catholic yan, na Filipino Catholic, hindi Roman Catholic. Tapos, iba-iba. Okay? Marami. Na naniniwala kay Jesus, na si Jesus Diyos. Basta naniniwala si Jesus Diyos, Christian yun. Ang tanong, biblical ba yung Christianity niya? Yun ang pag-uusapan mo. Okay? Pero sabi ko, maghinay-hinay kayo, huwag kayong salbahe sa ibang denomination. Bakit? Kasi dito sa Philippines, dito lang obvious na magkakaiba tayo. Ang dami nating time, nag-aaway-away tayo. Punta ka sa Iran, walang bearing ang denomination doon. Yung Protestant at saka yung Catholic, ang tawag nila sa isa't isa, Christian. Bakit? Kung Muslim ka, nag-decide ka maging Christian, walang ibang simbahan, Catholic lang, doon ka pupunta kasi gusto mo sambahin si Jesus eh. Tama? Doon pag nag-decide ka, kay Jesus na ako sasamba, ibig sabihin nun, handa na akong mamatay para kay Jesus. Handa kang mamatay. Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo. Hawak mo. Sabi mo, Bes, handa ka na ba? Mamatay. Yung iba dito parang gusto na umuwi. Sabi, may libreng merienda lang. Magmamamatay! Yung cross, yan yung papasanin mo. Tapos sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, ang sabi niya, lahat ng napapagod, nabibigatan. Sabi mo sa katabi mo, pagod ka na ba? Kung pagod ka na, sabi mo, kung pagod ka na, pwede ka. Okay, okay? Ang sabi ni Jesus, lahat ng pagod, lahat ng nabibigat ang lubha sa kanilang pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Ang ganda. I will give you rest. Sa Tagalog, pahinga. Sabi niyo pahinga. Ang ganda ng salitang Tagalog, pahinga. Yung rest, ibig sabihin pause. Di ba sa music may rest, pause, di ba? Yung pahinga, iba yung pahinga. Yung pahinga, ibig sabihin, yung pahinga, ito na saktong ibig sabihin ng pahinga. Okay? Lumublob ka sa tubig, tapos pigilin mo hinga mo.
Di ba? Tapos yung talagang, tapos umahon ka bigla. Yun yung pahinga. Naintindihan nyo? Yun yung pahinga. Makahinga ka. Sabi ni Lord, kung hindi ka na makahinga sa bigat ng pinagdadaanan mo, lumapit ka sa akin, bibigyan kita pahinga. Tapos, ang sabi niya sa verse 29, mag-aral kayo, learn from me. Sabi niyo, learn. Sabi niyo, mag-aral. Mag-aral kayo sa akin. Take my yoke. Pasanin nyo, kunin ninyo, pasanin nyo ang aking pasanin. May ipapapasan ako sa inyo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 10, sabi niya, cross ang ipapasan. Ibig sabihin ni Lord John, kunin niyo yung cross, ibibigay ko sa inyo, papasanin niyo. Tapos, matuto kayo sa akin, learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Kasi mabait ako. Mabait si Lord sa mga naghahanap sa Kanya. Tapos sabi niya, and you will find rest for your souls. The irony of this, you think about this, no? Sabi ni Lord, pagod na ba kayo? Pagod ka na ba sa mga pasanin mo sa buhay? Opo, sige, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng pahinga. Ay, thank you po. Paano magpahinga? Sandali lang. Eto, cross. Yan ang pahinga. Oh? Hala ko, bibigyan ako ng pahinga, but my cross. Nakakatawa yung iba na kulay ng mga mukha ninyo. Pero promise, pagtas nitong session na to, pag natandaan nyo to, may uwi ninyo. Sabihin nyo nga muna, pray muna nga tayo. Sabihin nyo, Lord, bukas nyo po yung puso ko. Bukas nyo po isip ko. Ang spirit ko. Para mayakap ko po at maibaon ko lahat ang matututunan ko ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon, alam niyo yung love language? Okay, merong 5, di ba? As defined by Gary Chapman. Okay, si Gary Chapman. Okay. Tapos, so, si Jesus may love language siya. Explain ko sa inyo kung anong love language para sa mga hindi familiar, okay? Ang love language ganito. Ang love language ay ang uri o pamamaraan ng pag-ibig na tinatanggap o naiintindihan ng minamahal. Okay? Ang love language isang pagmamahal na nakasanayan o naiintindihan nung nagmamahal. Yun ang love language niya. Kaya yun ang ibibigay niya. Okay? Doon naman sa tumatanggap, ang love language, yung kung anong pagmamahal ang naiintindihan at katanggap-tanggap para sa kanya. Naiintindihan niya? Kaya maraming relasyon na nasisira, kahit marriages nasisira, kahit sa mga leadership, mga cell group, mga ganyan, hindi magkaintindihan. Bakit? Kasi walang nagtatanong kung paano nila gustong mahalin. Wala. May married ba dito? Lahat ng married, may tanong ko sa inyo, huwag nyo nataas kamay nyo. When was the last time tinanong nyo yung asawa ninyo, paano mo gustong mahalin? Ba't kayo nakatingin dun sa bata? Di ba? Tinanong nyo na ba yan sa asawa nyo? Mahal. Nox, mahal. Halika dito. Halika dito. Tumingin ka sa akin. Paano mo gustong mahalin? Ano ang pagmamahal na gusto mong matanggap galing sa akin? Kasi tayo mga tao, mayayabang tayo. Naghahanap ng lambing yung mister. Ang mga lalaki, kailangan physical touch. Kailangan nilang ma-haplos. Kailangan nilang ma-affirm na ina-appreciate kita. Salamat sa pagod mo. Okay? Sasabihin ng misis, ba lalambing-lambing pa? Bakit? Hindi ba nagluto ako? Naglaba ako? Inaalagaan ko yung mga bata? Hindi ba pagmamahal yun? Ibig sabihin, yung nagmamahal, gusto niya lang ipilit yung pagmamahal na gusto niyang ibigay. Kasi doon sa sanay. Naintindihan niyo? Lalaki, ganun din. Ba't sasabihin ko pa, I love you? Ba't sasabihin ko, I love you? Alam mo, badul, I love you, I love you. Flowers, chocolate, nakaka-diabetes yun. Ba't sasabihin, di ba, lalo yung mga may edad na lalaki, ba't sasabihin pa, I love you? Alam na yun. Magtatrabaho ba ako? Bibigay ko ba yung sahod? Papakasal ako ba siya? Kung di ko siya mahal? Bakit tatanungin pa, I love you, I love you? Tama. Gusto ng babae, I'm speaking in general terms, 90% of the time. Na-appreciate ng babae, pag sinabi mo sila, ang ganda-ganda mo, mahal na mahal kita, mas mahal kita ngayon kaysa kahapon, Nax, di ba? Ganun. Di ba? Ang lalaki, eto di ba, sinabi ko kanina, balikan natin, di ba? Nag-utos ang Diyos.
Tapos ano sinasabi ng tao? Naghihingi lagi ng paliwanag. Lagi tayo nanghihingi ng paliwanag. Bakit, Lord? Ipaliwanag mo. Sandali, anong karapatan mo? Nanghihingi ng paliwanag. Nung pumunta ka ba sa school, nag-enroll ka, nanghihingi ka ba ng paliwanag sa principal? Bakit sa mga subject? Bakit ang daming libro? Bakit? Magpaliwanag kay Dean. Muna, asawang babae, irespeto mo, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki, gaya ng pagpapasakop, sapagkat ang lalaki ang ulo ng marriage, kagaya ng si Jesus ang ulo ng iglesia. Mga lalaki, asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia. Nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. So, ibig sabihin, ang calling ng babae, kung mag-aasawa ka na, dapat matuto kang rumispeto sa asawa mo. Right? Lakas ng amen ha. Mukhang mga nabiktima ng mga hindi magandang sitwasyon ha. Okay. Parang may trauma yung amen ha. Narinig ko may nginig sa dulo. Amen. Ang lalaki naman, pakinggan nyo to mga lalaki, mga single, makinig kayo ha. Ang lalaki, pag nag-asawa na, ang ministry ng lalaki sa marriage, mag-alay ng buhay. Kasi mahalin mo daw, gaya ng pagmamahal ni Jesus. Ano ba ginawa ni Jesus? Nag-alay ng buhay. Hindi ka magpapakamatay, mag-aalay ka ng buhay. Hindi ka mag-aalay ng patay. Buhay ang iaalay mo. Okay? Okay? Poprotektahan mo, igagawa mo ng plano. Hindi yung may asawa ka na, tapos, bakit? Ako ba gumamit ng kuryente? Ba't ako magbabayad? Sandali, nag-asawa ka eh. Naintindihan niyo? Sasabihin ng babae, respeto ko siya. Kung respeto siya. Pagka respeto na siya, saka ko siya, respeto. Aba, gumagawa ng kondisyon sa Diyos. Sipin nyo, sabi ng Diyos, respeto mo gawin mo muna sa Lord ka respeto sa standard ko para irerespeto ko siya. Aba, matindi. Sabihin ni Lord, ay sorry, nakakahiya naman, napautos pa ako, nakakahiya. Sorry Sige, ganito lang, irespeto mo na lang pag gusto mo lang ha. Sige, makakahiya naman sa'yo. Mamahalin ko siya kung kamahal-mahal na siya. Pakinggan nyo to. Lalo mga single, kailangan nyo rin to eh. Kasi doon kayo pupunta eh. Okay? Pero wag muna, baka paglabas nyo dito, pumunta na kayo doon. Okay? Pinaka-kailangan ng babae ng pagmamahal, hindi doon sa oras na pinakamaganda siya. Bihis na, nakapang ang tawag din doon, GMA, ang tawag doon? Gala night, di ba? Naka-gala night, no? Bihis na bihis. Tapos sasabihin mo, ang ganda mo, honey, natural. Lahat nagsasabi sa kanya maganda siya, okay lang. Diba? Pero pag bagong panganak, nag-gain ng weight, o kaya nilagnat, hindi pa naliligo, diba? Sinusubuan mo ng lugaw, tapos bugnutin siya, gulo-gulo yung buhok. Tapos sinabihan mo siya, honey, ang ganda-ganda mo pa rin, love na love kita. Iba yun. Galing sa pagmamahal yun. Mas kailangan ng babae ng pagmamahal pag hindi siya kamahal-mahal. Ramdam ng babae yan pag hindi siya lovable. Kaya nga mas hindi lovable yung babae, mas bugnutin eh. Mas bugnutin ang babae. May kasabihan. Totoo yan, may kasabihan ng matatanda. Hindi to sa Bible, matatanda nagsabi eh. Sabi ng matatanda sa probinsya, ang dalagang maganda, batiin mo't matatawa. Ang dalagang pangit, batiin mo't magagalit. Binati nyo ba? Nagalit ba? Alam nyo na. Okay, magagalitin. Bakit nagagalit? No? Kasi nga may insecurity. Ibig sabihin ng insecurity, hindi ka secured. Okay? Maalog. Hindi ka steady. Okay? Marami kang pinanggagalingan. Tingin ka ng tingin sa Instagram, no? Man, ang gaganda nila. Ang liliit ng bewang. Natural, hindi humihinga yan nung pinicturan eh. Ako, kaya akong magpapayat sa sa picture eh. Marunong ako sa lighting eh. Tataas mo yung camera, tataas mo yung mga ilaw. Pag mataas yung ilaw, magkakaroon ka ng anino dito. Tapos iuusli mo ng konti yung leeg mo para kunwari mahaba. Tapos gaganon mo yung para matabunan yung tiyan. Tapos hindi ka hihinga mga 10 seconds. Pagka-picture, macho mo, Kuya Ruda na! Tapos pag nakita, Kuya Ruda, ano nangyari sa'yo? Etong katawan to, win-workout ko po talaga yan. Pang live stream to eh, itong katawan na to. Ito yung katawan na pang live stream. Kasi pag nagla-live stream ako, hanggang dito lang kita eh. Kaya ito lang win-workout ko. Puro shoulders, puro chest, yan. Tapos ito, mang-inasal to, mang-inasal. Okay.
So, kumpleto yung katawan ko. Merong malakas, merong masaya. Pag inutusan tayo ni Lord, hindi ipapaliwanag ni Lord sa'yo kung bakit. Huwag ka na mas pinakamaganda para mas magaan ang buhay. Sumunod ka na lang. Pakinggan nyo, balik tayo doon. Okay? Ano ang love language ni Jesus? Sa mga may asawa na dito, pag uwi nyo, tanong nyo, Han, ano gusto mong pagmamahal? Hindi, sabihin mo sa akin, hindi ako magagalit. Ano ang gusto mong klase ng pagmamahal? Kasi may mga taong gustong-gusto nilang nireregaluhan sila. Kasi nung bata sila, ganun yung daddy nila sa kanila. Meron naman taong ayaw ng nireregaluhan. Kasi lumaki siya sa isang corrupt na environment. Ang nakikita niya mga nagre-regalo, nagsusuhulan. So pag niregaluhan mo siya, may insulto. Bakit? May bayad ba yung kabaitan ko? Naintindihan nyo? Kami ng misis ko, ibang-iba kami. Sa kanila, hindi sila nag-I love you. Hindi sila nag-I love you. Kasi daw, pag lagi-lagi daw mag-I love you, nawawalan daw ng halaga yung salita pag paulit-ulit. So mag-I love you lang sila pag sobrang saya nila o anniversary, ganyan. Sa amin, hindi. Hindi pwedeng lumipas yung 24 hours, di ka nag-I love you. Bakit? Ang turo naman ng nanay ko sa akin, tsaka hindi magbabate. Isang buong araw, hindi pwede yun. Pag matutulog na, kung nag-away kayo ngayon, kailangan magbabati kayo. Pag ayaw nyo magbate, pagbabatiin kayo ng nanay ko. Makikita nyo, ang kausap nyo, sinturon ang kausap nyo. Paghampas ng sinturon dun sa sala, pak! Umahaginit yun eh. Pak! Magsasorry kayo na! Pak! Sorry na! Sorry. Bakit? Kahit pag masama loob mo sa tatay mo, may tampo ka, bago matulog, sorry ka, ikikiss mo yun silang lahat. Ako hanggang ngayon, tingnan niyo yung video namin ng mama ko, pag dumadalaw, kiss ako ng kiss, hindi nawala sa amin yun. Kiss. Bakit? Kasi, pag yung gising ka, yung bago ka matulog, desisyon mo yun, matutulog ako. Pag gising mo, hindi mo yung desisyon. Hindi mo yung desisyon. So, hindi natin alam kung sino gigising bukas. Tapos, hindi kayo nagbate. Tapos, kinabukasan, namatay. Pag gising mo, pag gising nyo, sa hindi nagising, o pag inilibing ngayon, nandun ka sa bero, sasama ako! Magkaiba kami. Ang hirap. Kailangan ko siyang turuan kung ano yung pagmamahal na na-appreciate ko. Kailangan ko siyang tanungin kung anong pagmamahal na gusto niya. Pag-aaralan niyo yung isa't isa. Si Jesus, natanong niyo na ba, Lord, paano mo po gustong mahalin? Gusto niyong malaman? Parang ayaw niyo. Gusto niyong malaman? Okay, Gcash muna. Joke lang. John 14:21. Ang sabi ni Jesus, John 14:21. Sabi niya, He who has my commandments and obeys them is the one who loves me. Kung sino man ang sumusunod sa inuutos ko, siya ang nagmamahal sa akin. Pag dinire-diretso niya hanggang verse 24, verse 25, paulit-ulit yan. He who loves me, obeys my commandments. The one who has my commandments, he who has my commandments and keeps them or obeys them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. Ito, titira daw si Lord sa'yo. And I will love him and manifest myself to him. Kaya may mga taong nakakarinig sa Diyos. I will manifest myself to him eh. Right? Basta titingnan mo lang naman kung narinig mo, hindi ko mo kontra sa Bible eh. Yun lang naman yun. Pag nakarinig ka, ikaw ang anak ng Diyos. Ay, hindi ganun. You are the Son of God. Wala sa Bible. Si Jesus ang Son of God. Eh. Okay? Titignan mo lang. Di ba? Yung mga narinig ko, hindi naman lumalaban sa Bible. Diba? Pinapagawa sa akin ni Lord. Sinunod ko. Sa madaling salita, sa ibang translation pa yan, obey. Okay? Sa verse 24 pa yan, tinan niyo po, Pastor, sa verse 24. Ang sabi, he who does not love me does not keep my words. Nakita niya? Sa ibang translation, he who does not love me does not obey my teachings. Okay? Ang sumusunod sa sinasabi ko, yun ang nagmamahal sa akin. Ang hindi sumusunod sa sinasabi ko, hindi niya ako mahal. Linaw, di ba? Balik tayo doon sa kanina. Sabi ni Jesus, pagod ba kayo? Lumapit kayo sa akin. Tanong, nakalapit ka na ba? Nakalapit na kayo? Step number 1, lumapit. Good. Huwag kayong maniwala pag may nagsabi, hindi kaya ng tao lumapit. Ba't mag-iimbita si Lord kung hindi kaya lumapit? Hindi kaya ng tao baguhin yung sarili niya. Pero kaya niyo lumapit. Okay? Kaya huwag kayong magmatigas sa Lord, no? Kaya niyo lumapit. Okay? Lalo na matay na si Jesus, bumukas na yung kurtina, pwede na lumapit. Okay? Amen. Sige, palakpakan niyo sa Lord po.
So, ano ibig sabihin? Ang pagmamahal kay Jesus, pagsunod. Obedience. Saan? Sa word niya. Yan yung cross mo. Kaya sabi niya, take up my yoke, yung cross, bigay ko sa'yo, bibigyan kita ng cross mo, pero magaan lang yun. Isipin niyo. Sabi niya, magaan lang yun, bibigay ko sa'yo. Bakit? Ang ibibigay niya sa'yo, utos niya. Balik tayo doon sa unang text natin. Ano utos niya? Dapat mas mahal mo siya sa nanay at tatay mo, di ba? Tama? Tsaka sa mga kapatid mo, di ba? Hirap nun. Ano po yun, Lord? Pag di mo yan naintindihan, ay... Okay. Paano po yun, Lord? Dapat mas mahal kita kaysa sa magulang ko. Tama. Eh, yung magulang ko po, nakikita ko, ikaw hindi naman eh. Anong gagawin ko? Lagi na lang ako dito sa church, hindi ko nasusundin yung magulang ko. Ay, hindi. Kung mahal mo ako, susundin mo yung inuutos ko. Okay po. So, dapat mas mahal po kita sa magulang ko. Oo. Paano po kita mahalin? Sundin mo yung inuutos ko. Yun ang pagmamahal sa akin. Okay? Ano pong utos nyo? Exodus 20. Commandment number 5. Honor your mother and your father. Hindi lang yan. Old Testament na yan. Ephesians 6:2. Honor your mother and father. Utos yan. Hindi po yan suggestion. Okay? Kung sumusunod ka sa akin, parangalan mo, igalang mo yung mga magulang mo. Di ba sabi ko kanina, igagalang ko yung asawa ko pagkagalang-galang na siya. Mga kabataan din, ganun. Tatay ko, butangero, lasinggero, igagalang ko tatay ko. Oh. Wala naman sinabi sa Bible na kailangan makipag-inuman ka sa tatay mo. Basta igalang mo siya. Ibig sabihin na igalang, huwag mong bastusin. Kung yung tatay mo may problema ka sa tatay mo, huwag mo siya ipapaya sa mga nagiinuman. Umiinom tatay ko eh. Oo, nagiinuman sila dyan, tapos magmamaktol ka doon sa harap. Umiinom ka na naman tatay, hindi mo akong gayahin. Banal ako, yay. Igalang nyo. Huwag nyo bastusin. Naintindihan nyo? Kung may problema sila, alam nyo kung anong magko-convert sa kanila? Tanong nyo ano? Yung testimony nyo. Yung anak ko, mula nang nag-church, ang galang. Hindi na nasagot. Pag pinapagalitan ko, umaano na lang, meow, 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 meow. Magigising na lang kayo, sasabihin ng tatay ninyo na may problema kayo sa kanya, Nak, kailan ba meron dyan yung para sa mga tatay? Sama mo nga ako dyan. Kasi ganun nangyari sa church namin eh. Merong isang babae, nanay, na problema niya yung asawa niya. Sobrang lasenggo, irresponsible. Pastor, ipag-pray niyo po. Misis ko ang pastora talaga doon. Associate niya lang ako kasi traveling speaker ako. Tsaka program director sa church. Okay. So, pag-pray niyo, lagi pinagpipray. Isang araw kasama buong pamilya, pati yung tatay. Tapos ito matindi na nag-testimony siya, umiyak. Sabi niya, hindi ko po yan inimbita. Paggising, nauna pa siya magising, ang sabi lang niya, ba't di pa kayo nagbibihis? Linggo ngayon, di ba? Tanong nyo, paano nangyari yun? Tanong nyo, paano? Kasi sununod nung nanay, yung utos. Ang utos, igalang mo yung asawa mo. Nakita nung asawa, mula nung nag-church to, hindi na ako binabastos siya. Sumama. Naintindihan niyo? Sabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, hanapin mo ngayon kung nasaan ka dyan. Ang problema kasi natin, ang hinahanap natin dyan yung ibang tao. Di ba? Alam mo, sana nandun ka ng service para sa'yo talaga, sapul na sapul ka. Yung mga wala dito, hindi para sa kanila itong sinasabi ko, para sa inyo to. Okay? Okay. Sabi ni Jesus, dapat mas mahal mo ko sa magulang mo. Paano po? Sundin mo utos ko, ganun ako mahalin. Ano pong utos nyo? Igalang mo magulang mo. Linaw. Ito matindi ha. Si Jesus, ikumpara mo siya sa ibang Diyos. Yung ibang Diyos, pag nag-utos, yung bunga ng inutos para dun sa Diyos. Ganun lagi. Okay? Yung benefit para dun sa nag-utos. Si Jesus ho, ang Diyos natin, siya lang yung pag nag-utos, pag sinunod mo, yung bunga para sa'yo. Kaya ang sabi niya, may bibigay ako sa'yo, papasanin mo, magaan lang yun. Kasi pag sinunod mo, pagaan ng pagaan. Kasi kung lalaki kang asawa, sinusunod mo yung mag-aalay ako ng buhay para sa asawa ko, babawasan ko yung oras sa mga
Ganun talaga. Ako nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko nung hindi pa ako, nung binata pa ako. Sabi ko sa kanila, nagawa na natin. Nagawa na natin yung tatambay tayo, magkakwentuhan tayo kahit ano nakakatawa, abutin tayo ng pagputok ng araw, tapos kung ano-ano lang ginagawa natin, okay na yun, nagawa natin. Wala kaming ginagawa masama, puro trip-trip lang, di ba? Naglaro, okay. Nagawa na natin. Wag na kayong magtampo kung hindi ako darating sa mga okasyon nyo ngayon. Ilang taon na natin ginawa yan, may pamilya na ako. Bubuuin ko na yung pamilya ko para pag nawala ako sa mundo, yung anak ko maipwesto ko na maayos, yung asawa ko maipwesto ko saglit lang yan Okay? Basta pag kailangan nyo talaga ako, magsabi kayo, darating ako. Pero kung hindi naman ako gaanong kailangan, makikiupo lang ako doon, kakain lang ako ng laki ni Pansit Canton tsaka nilagang itlog ng alas 3 sa madaling araw, kayo na lang. Naintindihan nyo? Hindi ibig sabihin, hindi nyo na ako kaibigan. Okay? Asawa na ako, may iba na ako ministry. Okay? Pag minahal mo ng minahal yung asawa mo, ang gagawin ng asawa mo, lalo siyang magiging magalang. Re-respeto ka niyan, i-respeto. Pag yung asawa mong babae, nirespeto mo ng respeto yung asawa mong lalaki, lalo ka niyang mamahalin. Ang problema, naghihintayan tayo kung sino mauuna, kaya palayo ng palayo. Mamahalin ko siya pagka mahal-mahal na siya. Hindi, mamahalin ko siya kapag nirespeto niya ako. Re-respeto ko siya pag minahal niya ako. Palayo ng palayo. Kung nag-uunahan kayo, sumunod sa Diyos. Hindi para sa isa't isa lang, sa Diyos. Sumunod sa Diyos, di palapit kayo ng palapit. Gets nyo? Maghintay kayo ng mga testimony dito in the next weeks Okay, kasi may mga darating na mga magulang dito. Pag sinunod nyo yung sinasabi ni Lord, kasi makikita nila sa inyo, nagbago kayo. Okay? Hindi kayo nagbago para ipakita na mas magaling kayo sa iba. Hindi, nagbago kayo kasi mahal nyo si Lord, pinatunayan nyo kay Lord na mahal nyo siya, at ang matindi doon, yung pagmamahal ni Lord, yun ang magpapadali Ang kailangan mo lang naman magsabi, Lord, susunod ako Okay? Para yung hagdan, sino na dito natulak sa hagdan? Meron ba? Meron na ba ditong nalaglag sa hagdan? Pababa. Di ba? Di ba pag nalaglag ka sa hagdan, hindi mo naman kailangan malaglag sa halimbawa, 100 steps. Hindi mo kailangan malaglag 100 steps. Isa lang. Tama? Okay. Parang yung magkapatid, tinulak niya sa hagdan yung kapatid niya, laglag. Sabi ng mami niya, tinulak mo ba siya dito sa buong hagdan na to? Hindi, mami, sa isa lang. Yung gulong na yun, sana yun, hindi na ako nagtulak, gumulong siya mag-isa. Dito ko lang siya tinulak. Ganun yun pag sunod kay Lord, basta sumunod ka lang Pag sumunod ka lang, gumulong ka na daw kusa Naintindihan niya? Galing kayo sa Matthew 6:33, unahin mo si Lord, di ba? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, paano mahalin si Lord? Paano mahalin si Lord? Sundin niyo yung utos ni Lord. Okay. So, these are the practical ways you can do it. Okay? Hindi pwedeng lilipas ang isang araw na hindi kayo magdadasal, magdasal kayo. Okay? Lalo sa umaga at sa gabi. Okay? Importante sa gabi rin kasi kung ano huli mong ginawa sa gabi, baon mo yun sa subconscious mo ng ilang oras kung ilang oras kang tulog. Okay? Tapos, please, as much as you can, kahit walang mag-check, read your Bibles. If you don't know how and where to start, ask your pastors. Okay? Why? Kasi sabi ni Lord, ang nagmamahal sa akin, sumusunod sa sinasabi ko. Paano mo malalaman yung sinasabi? Ang sabi niya, learn from me. If you do not learn, you will not know. If you do not know, you do not have a basis whether you are obeying or not. Therefore, you cannot be sure if you are loving Christ or not. Do you understand? Okay, pinamemorize sa akin ito ng nanay ko nung mga 10 years old ako. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Everybody say meditate. Sa Tagalog, pagbulay-bulayan or dili-dilihin. Okay? Ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin maghapon ka nagbabasa ng Bible, wala kang ginawang iba. Hindi. Ibig sabihin yan, sa lahat ng gagawin mo sa buong araw, i-consider mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos doon. Kahit ano pa yun. Business, trabaho, relasyon, ano sinasabi ng salita ng Diyos dito. Okay? Meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Ayan yung promise, ang ganda. And then you will have good success. Kasi merong bad success Bad success yung mga naging successful tapos naging addict kasi walang guidance ni Lord, di ba? Dumami pera, nasira pamilya, okay? Dito, good success ito. Hindi yan instant, okay? Pwede nga rin hindi mangyari minsan sa lifetime mo
pwedeng sa anak mo mangyari. No, pwede yun, okay? Pero ang importante, kasi ako marami po nangyari sa akin, naniniwala ako, tugon ng Diyos sa panalangin ng nanay at tatay ko, hindi dahil magaling ako. Kasi nung bata pa ako, alas 3 ng madaling araw, nagigising ako, nagpipray nanay ko, alas 3. Pinagpipray kami. Araw-araw yun, walang mintis. Right? Kaya yung blessing sa amin yung blessing grabe. Okay? Kaya balik ako ng balik sa nanay ko, hindi kasi magaling ako, hindi. Okay? Di ba si Lot niligtas kasi inalala ni Lord si Abraham? Ay, ganun yan. Okay? Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya sabi ni Lord, mahalin mo ako, sundin mo ako ng higit sa lahat. Yung kung pagod ka na, lumapit ka sa akin, pagpapahingahin kita. Paano bibigyan kita ng papasanin? Magaan lang yun. Matuto ka sa akin, ha? Pag sinunod mo yung utos ko, ibig sabihin, mahal mo ko. Pag mahal mo ko, yung bunga ng pagsunod mo, ikaw ang makikinabang, kaya gagaan ng gagaan. Pagod ka na ba? Lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng pahinga. Magmahalan tayo. God is good, God is good.